No reason to worry, Miss Sanchez, I can handle this, but for now, I wanna go home, I want to see my family. Namilog ang mga mata ng aking sekretarya sa mga sinabi ko. Family sir, may asawa at anak ka na? I just smirked. Iniayos ko ang mga paperworks na nagkalat sa aking desk at iniligay ito sa bag ko. Goodbye Miss Sanchez, see you. I'll review this one so that we can find a solution in this case. Aalis na sana ako nang muli itong magsalita. Sir, malaki ang nalugi, sana po seryosohin niyo ang problema na ito. Naiintindihan ko siya, mas matagal siyang nagtrabaho dito kesa sa akin, siguro ay napamahal na siya sa kumpanya namin. Kaya lubos itong nag-aalala dahil sa milyon na nalugi sa aming kumpanya. Nagulat din ako nang malaman ito, pero iniisip ko na makakaya ito ng buong board, at syempre ako. Ang pagiging servitors ay ang pinakamahusay, bakit? Cause, kakayanin natin ang mga ganito, palagi kaming may mga solusyon para sa anumang mga problema, lagi kaming may mga plan B, C, D at iba pa, kung sakaling hindi gumana ang plan A. At sigurado ako, hindi magiging mahirap ang isyong ito. Sa wakas, nakauwi na ako, ilang oras pa lang ang nakakalipas since umalis ako at nagtrabaho. Na-miss ko na kagad ang pamilya ko. Oo, isang pamilya, I can't see myself having a family like this before, but now, this is not bad, ang saya nga eh. Upang magkaroon ng isang cute na sanggol na babae, ang aking anak na babae. Ang magkaroon ng isang espesyal na babae sa mundo, ang aking Felipa. It took me so long before I knew that she is the one who can make my day complete, who can make my life happier than before, who can give me a real family, which can love me, even if there were so many times that I broke her heart, I hurt her. She never planned to hurt me bumalik, hindi niya ako iniwan pagkatapos ng lahat. Kaya, I promise I'll treasure her, take care of her, at hindi ako papayag na may mapahamak sa amin. Kahit na simula pa lang, isa ako sa mga nagplano ng. Napahawak ako sa sentido ko nang maalala ko ang kagaguhan na ginawa ko na yun. Andito ka na pala, malamig na sabi ng nagbukas ng pinto, si Felipa. Nginitian ko ito at mabilis na ipinalupot ang mga braso ko sa baywang nito. Yes baby, miss me, sweet na sabi ko, expected ko nang masaya niyang tutugunin ang yakap ko pero ni hindi man lang siya humawak sa akin. Lumuwang ang pagkakayakap sa kanya at tak ang tiningnan siya, pero ni sa sulok ng mata hindi niya ako pinansin. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at hinimas ito, why? Is there something wrong? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang lumipad sa kanang pisngi ko ang palad nito, nabigla ako sa nangyari, hindi ma-process sa utak kong lahat. Gulong-gulo ang isip ko, bakit niya ito ginawa? Unti-unti akong lumingon kay Felipa, na ngayon ay sagana na ng luha ang magkabilang pisngi, hindi ko na inisip kung bakit niya ito nagawa, mas nag-alala ako sa kung anong dahilan ng pag-iyak niya. Felipa, why are you crying? Dali sana akong lalapit sa kanya pero humakbang ito ng ilang beses kaya lumayo siya sa akin ng bahagya. Huwag kang lalapit, kita na sa mukha niya ang labis na sakit, ang galit at pagkamuhi. Felipa, ano bang nangyayari? Huwag kang ang magmaang-maangan, dati, pumapayag ako na saktan-saktan lang ako dahil sa letseng pagmamahal na yan, ayaw kasi kitang mawala, mas gugustuhin ko pang mawala ka sa buhay ko kaysa ang anak ko. Ano bang sinasabi mo? Pumunta ang pokpok mong girlfriend kanina, at sinabi niya sa akin ang lahat. Sandaling nanghina ang tuhod ko, si Misty, sinabi niya ang lahat, mapapatay ko siya. Paisa-isa akong humakbang papunta sa kanya pero sinasabayan niya ito ng hakbang palayo. Look, Felipa, di ba sabi ko sayo, sa akin ka lang makikinig, di ba, sabi ko sayo. Dapat maniwala ka lang sa akin, sincere kong sabi. Umiling-iling ito at sinaman ako ng tingin, sa lahat ng nalaman ko ngayong araw, I have no reason to believe in you. Sa maniwala kayo o hindi, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, alam kong galit na galit siya kaya, what will I do? Nakaisip ako ng paraan, sasabihin ko sa kanya ang totoo, pero sasabihin ko rin na nagbago na ang lahat ng naging plano buhat ng mahalin ko siya. Pero hindi, no effect,
Lalo siyang nagalit at sinabihan ako ng masasakit na salita na hindi ko inakalang tatanggapin ko lang. All of my life, I never let others talk to me like this, but now, parang deserve kong lahat ng ito kaya hinahayaan ko lang siya. Go, Felipa, hurt me, kung yan ako, mahal kita. Huwag ka nang magsalita nang walang lalabas dyan sa bibig mo ay kasinungalingan, at pwede ba tama na ang palabas, ang pagiging mabait mo sa akin, ang pagmamahal mo sa anak ko ang mismong kasal natin, lahat yun puro peke. Felipa, patakbo itong umakyat sa aming kwarto, sinundan ko siya. Tangka kong bubuksan ang pinto pero nilock niya ito. Felipa, please open this door. Parang wala siya sa loob. Felipa, alam kong nandyan ka. Alam kong naririnig mo rin ako. Totoong mahal na kita. Totoong mahal ko kayo ng anak ko, huwag kang mag-alala. I can fix this. Just let me, pagmamakaawa ko. Pero wala pa rin akong narinig na pagsagot o tanda na narinig niya ako. Halos 30 minutos na simula nang magsimula akong magpaliwanag sa kanya pero walang nangyari. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan kaya napagdesisyonan ko na munang magbanyo. Nang pagbalik ko ay nakita kong bukas ang pinto ng kwarto kaya nabuhayan ako ng loob. Dali-dali akong pumasok doon pero ganoon na lang ang paniniigas ng buong katawan ko nang makitang nakabuyang-yang ang closet namin, at walang kahit anong laman kundi ang mga damit ko. Maging si Baby Audrey ay wala sa crib nito. Nang inig ako nang mapagtanto kung ano ba ang nangyayari. Kusang gumalaw ang katawan ko nang ma-realized ko ang lahat. Patakbo akong bumaba ng hagdan at palingalingang iniikot ang tingin sa loob ng bahay. Nakarinig ako ng iyak ng bata sa bandang labas ng bahay. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, tinungo ko ito at hindi nga ako nagkamali. Nasa labas nga sila. Hawak-hawak ni Felipa ang anak ko. Sa kabilang kamay ay hinayla nito ang kanyang mulita. At ang kotse ng bastardo ay nakaparada sa harap ng bahay ko. Anong ibig sabihin nito? Tumakbo ako, hinila ko ang kamay ni Felipa na ikinagulat niya pero napalitan iyon ng inis. Bitawan mo ako, saan ka pupunta? Edi malayo sa'yo, malayo sa pamilyang kukunin ang anak ko. At ano, saan ka sasama? Kay Enrique? Oo, sa kanya na lang ako sasama. Kaysa naman sa'yo. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso nito, God. I can't help myself. I already lost my temper. As if I let you. You'll stay here with me. We need to fix these things. Fix mo mukha mo. Aalis kami ng anak ko sa ayaw o sa gusto mo. Sa sobrang inis ko ay sinipa ko ang malita niya palayo. Hinila ko siya papuntang bahay pero hindi siya sumusunod sa akin. Apollo, bitawan mo ako. I want. Akin ka. Akin na yang bata na yan. Walang makakaagaw sa'yo sa akin. Let go of her, Cervantes. None other than, the bastard, Enrique. No. For what? Para kunin mo. Hell no. I don't need your permission, Cervantes. I will take Felipa away from you. Itinago ko sa aking likod ang mag-ina ko. At muli kaming nagsukatan ng tingin. Get out of our lives now. Come on, Cervantes, I will. But give Felipa first. Hindi ko na pinatuloy pa dahil mabilis nang lumipad ang aking kamao sa pisngi nito. Ni hindi ko siya tinantanan o hinayaang makatayo man lang. Ang dapat sa kanya ay turuan ng leksyon dahil sa pag-a-assume na ibibigay ko si Felipa sa kanya. This man, I wanna kill him. Sunod-sukod na suntok ang pinalipad ko sa mukha niya, talagang balak ko na siyang patayin. Pero napahinto ako nang mapagtantong wala na pala sa likod ko ang mag-ina ko. Mabilis na naglalakad ito papunta sa kotse ng ugok na yon. Kasabay noon ay nang malaman kong may iba palang driver ang kotse at ngiting aso pa nang umiti sa akin. Felipa, bumalik ka. So, Cervantes, I think, I won her. Gusto ko siyang patayin pero mas nanag ang takot ko na baka mawala ang mag-ina ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Bakit ba nagpagawa ako ng bahay na napakalawak at ang tagal pa bago ako makarating kay Felipa? Felipal, sigaw ko pero parang wala pa rin siyang naririnig at patuloy pa rin sa paglalakad bitbit ang anak ko. Felipa, please, wag mo akong iwan.
Kailangan kita. Mahal kita. Kayo ng anak natin. Please, bumalik ka. Napahinto ako at napaluhod sa damuhan nang makita kung nakahawak na siya sa pinto at tinapunan ako ng blankong tingin. Pilit kong ipinaparamdam na mahal ko siya. Sana, sa munti kong pagluha, makita niya ang pagsisi ko. Alam kong medyo malapit na ako, pero ayaw nang sumunod ng katawan ko sa akin. Umaasa ako na sana, huwag siyang umalis. Huwag niya akong iwan. Huwag niyang ilayo ang anak ko. Huwag niyang baliwalain ang pamilyang, akala ko pang habang buhay na. Pero, saglit na huminto ang lahat, ang hangin, mga ingay ng mga oras na iyon. Ang pagkurap ng aking mga mata maging ang pintig ng puso ko ay huminto na. Pero ang hindi tumigil, ay ang mga agos ng luha sa aking pisngi na hindi ko inakalang mayroon pala ako. Felipa, Audrey, they out of my stupid life now. Hindi ko mapigilan ang umiyak, habang hinihele ko ang aking anak. Ang sakit lang kasing malaman na sa kabila ng maayos at gumaganda naming relasyon ni Audrey, isa palang kasinungalingan ang lahat. Nandito kami ngayon sa bahay ni Enrique. Dito kasi kami dinala nung nagda-drive kanina. Napakasakit, ang sakit-sakit. Sobra ko nang minahal ang lalaking yun, lalaking inakala kong mahal rin ako pero buwisit. Ang intensyon lang pala niya ay ibigay ang anak ko sa mga magulang niya. Napagtanto kong tulog na ang aking anak. Inilapag ko ito sa kama at tinitigang mabuti. Hindi mapagkakailang magkamukha talaga sila Apollo. Tumulo ang aking mga luha, nanikip ang aking dibdib, at gulong-gulo ang isip ko. Sa mga linggong nagdaan, kahit isiping bilang lang ang mga araw na inakala kong minahal niya ako. Naging masaya ako, sobra, pero ang kapalit pala nito ang sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Dahan-dahan akong naglakad patungong bintana at doon tumingin ng malayo. Naghahanap ako ng sagot sa kalmadong langit kung bakit ba nangyayari sa akin ito. Nagmahal lang ako, ng arap ng isang pamilya. Gaano ba ako kahirap mahalin? Gaano ba ako nagkulang na iparamdam sa iyo na sobra kitang mahal? Nanlambot ang aking tuhod, dahilan para mapaupo ako. At hayan na naman, ang mga luha ko ay nag-uunahang mahulog sa aking mga mata. Luha na akala ko ay di na muling tutulo pa. Natigilan ako nang maramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Enrique, malamig na tubig sa aking katawan ang hinahayaan kong malayang makaagos sa akin. Wala ako sa sariling nakatayo sa ilalim ng shower. Wala ako sa wisyo, para akong mababaliw. Nagdaan ang ilang sandali, dala ng kalamigan ay tinapos ko na ang paliligo at parang papel na naglakad palabas ng banyo. Ibinagsak ko ang aking sarili sa kama, wala akong pakialam kung wala akong kahit anong saplot. Tumingin ako sa paligid, naroon pa ang crib ng aking anak, ang bote ng gatas na hindi naubos, ang mga natirang damit sa mini cabinet nito. Ganoon din ang iba pang mga gamit ni Felipa na hindi nakuha dahil siguro sa pagmamadali. How could I let them go away? Why I didn't stop Felipa? Bakit ng mga oras na iyon ay wala akong nagawa kundi hintayin siyang umalis? Bakit hinayaan kong kunin ng bastardong yun ang pamilya ko? Oo nga pala, nasa Tarantadong iyon ang mag-ina ko. Hindi ko hahayaan iyon. Mabilisan akong nagbihis at hinanap ang aking phone. I dialed my private investigator. Hello, Mr. Beltran. Yes sir, how can I help you? Hanapin si Enrique. Siya ba ang iyong kapatid sa ama? Paano mo? Sir, trabaho ko yan, mag-imbestiga. I just rolled my eyes. Oo nga pala. Itigil mo na ang kalokohang ito Mr. Beltran. Hanapin mo na lang siya. Kasama niya ang babae ko. Your lady ha? Something fishy. That lady, si Misty ba? No, that's slut. Words boy. Okay, I think I'm going to start. As soon as possible, I'll give you the info that you want Mr. Cervantes. Okay, Felipa, I miss Felipa. Nakakabaliw, bawat lingon ko sa bahay na ito ay puro si Felipa at ang anak ko ang nakikita ko. I'm the one who really did this. I lied, sa kagustuhan kong makuha ang permiso ng mga magulang ko upang mapakasalan si Misty ay kumagat na ako sa kondisyon nila.
I'm so stupid. Nagdusa pa siya sa mga kamay ko. Nang mga panahon na iyon ay wala akong inisip kundi si Misty. Hindi ko alam kung bakit minahal ko siya noon. Inisip ko na si Felipa ang masama at ito ang dahilan kung bakit nasaktan ko siya. Until I know her. Until I learned to love her. I realized that there's someone who really meant to be with me and that's Felipa. Dagdag pa, binigyan niya ako ng isang magandang anak na babae at iyon ay napakapalad para sa akin. Ang pagkakaroon ng pamilyang tulad nila ay isa sa pinakamagandang regalo na mayroon ako. Pero ngayon, wala na sila, umalis sila. Ngayon lang ako nakaramdaman ng sakit tulad nito. I can't deny, I had so many failures in my life. I had exes but I'm the one who broke our relationships. In easy words, hindi ko naranasang masaktan, kahit nga mga magulang ko ay hindi ako pinaiyak. Walang makakapagpaiyak sa akin, until I found Felipa. See, even now, I'm crying silently. So gay thing right, but I can't stop myself. Nasasaktan, so I think this is normal. Kailangan kong maramdaman ito, dahil alam kong mas malala ang naranasan ni Felipa sa piling ko. Ano ang tawag dito? Karma. A karma that I deserve. Kumuha ako ng beer sa ref at walang ano-anong tinungga ito. I need some alcohol. Saglit pa ay nakaramdam ako ng hilo, lasing na ata ako. I tried to get up, but I can't. Well, I know that I'm drunk right now, so I decided to sleep, but I saw a familiar form. It's blur, hindi ko mapagsino ito. I blinked my eyes many times, at unti-unti nang nagkakahulma ito. Nagiging malinaw, at nang laki ang mga mata ko nang mapagsino ito. Felipa, walang pagsidla ng saya ko. Kahit gumigiwang ay pinilit ko siyang puntahan. Felipa, oh, baby, bakit ka ba naglalasing? Di ba sabi ko sa'yo masama sa kalusugan yan? Nang makalapit ako dito ay binigyan ko ito ng mahigpit na yakap. I missed this girl. Kahit ilang oras pa lang ang nakakalipas simula nang lumisan si Felipa. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap nito kaya napahagulhol ako sa sobrang saya. Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? I'm just so happy. Akala ko wala ka na. Baby, I won't do that. I'm so in love with you, I can't see myself without you. Humiwalay ako sa pagkakayakap at tinitigan siya. Hinawakan ko ang malambot nitong pisngi pababa sa kanyang lobby. I kissed her so deep. Wala akong sinayang na segundo, pinunan ko ang lahat ng sakit na naramdaman ko kanina gamit ang halik ng babaeng mahal ko. Nagiinit na ako, hindi niya ako masisisi, kamangha-mangha ni Felipa, and it making me turn on. I hold her face and kissed her. I bite her lower lip to make her open her mouth. Pagkatapos, matagumpay na naipasok ang aking dila sa kanya at ginalugad ito sa loob niya. God, nakakabaliw. I want her now. At hindi na ako mag-aaksaya pa na matikman siya uli. Ang angkinan muli ang babaeng mahal ko. Hinimas ko ang mga dibdib nito. My lips went down to her neck and left some mark. Ah, baby. I love you baby. Papasukin mo ako. Ah, go. I'm so wet baby. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Siya pa talaga ang nagsabi. I kisses her again, but this time, full of gentle and respect. How I wish it will last. Hindi ako magsasawa na siya at siya lang ang gumagawa nito sa akin. Pero ganun na lang ang pagkapitlag ko nang bigla niya akong tinulak at sinampal. Ang kaninang matamis ng ngiti nito ay napalitan ng ngiwi. Punong-puno ng galit ang mga mata. This is not her. No. Felipa, huwag kang lalapit. Manloloko ka. Isang hakbang palapit sa kanya, isang hakbang naman ang ginawa niya upang makalayo sa akin. Napatiimbagang ako nang makitang nasa likod nito ang buwisit na Enrique na yun, hawak niya pa ang anak ko. Ayaw na kitang makita Apollo. Sasama na kami ng anak ko kay Enrique. Hindi, Felipa, bumalik ka, kailangan kita please. Nagsimula na akong tumakbo para mahabol sila pero bakit parang hindi ako nakakausad o makagalaw man lang. Felipa, what a worst nightmare.
Pero may kasabihan nga 'di ba? Lahat ng nangyayari sa panaginip ay hindi nagkakatotoo. Pilit kong itinatak sa isip ko ito, para kahit papaano hindi ako mabaliw. May part pa rin sa akin ang kinilig sa napanaginipan o kahit panaginip lang iyon ay parang totoo. Lalo na ang mga halik at haplos nito. Ganoon ba kalaki ang tama ko kay Felipa? Kahit sa panaginip, pinagpapantasyahan ko siya. Saglit akong natigilan at iniisip muli ang nangyari. Iginala ko ang akong paningin. Nakaramdam ako ng kirot sa aking ulo kung kaya't napagdesisyonan kong tumayo nang biglang bumukas ang pinto. Oh, honey, gising ka na pala. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Misty. Anong ginagawa mo dito, Misty? Honey, ang aga-aga ang init ng ulo mo. Nag-iinit ang dugo ko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Felipa Her. I want to kill her. Agad akong tumayo at inunahan siyang makalapit sa akin. Walang ano-anong pinilipat ko ang leeg nito gamit ng aking kamay at malakas itong pinasandal sa pader. Dahil sayo, honey ang aga-aga ang init ng ulo mo. Nag-init ang dugo ko sa kanya. Tuldok, siya ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si mama. Want to kill her. Agad akong tumayo at inunahan siyang may kalapit sa akin. Walang ano-anong pinilipit ko ang leeg nito gamit ng aking kamay at malakas itong pinasandal sa pader. Dahil sayo kaya iniwan ako ni Felipa. Iniwan ako ng pamilya ko. She tried to stop me pero wala siyang nagawa dahil di hamak na mas malakas ako sa kanya. Parang natabunan ng itim na usok ang aking paningin. Hindi ko na makontrol ang sarili. I'm so mad at her. I want to kill this, but suddenly, an image of an angel show in my illusion. It's Felipa. Felipa ko. She begging me to stop. I can see her everywhere. It's that illusion of her try to say that, stop. Stop because this isn't me. I used to be a demon. But that was before. Felipa changed me. She changed the whole me. Tandang padamdam. Why do you do that? I hurt. I'm so pissed. You Misty. Stop your mouth. Ang lakas makabobo. Tama naman, di ba? Nag-aral ba talaga ta? Parang kalahati lang ang utak eh. How did I love this? Hindi nga siya marunong mag-English words correct. Bakit ka ganyan? Sinabi ko lang naman ang totoo eh. Binigyan ko ito ng malutong na sampal. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Without my permission. Permiso mo. Manghihingi pa ba ako sa iyo ng permiso na sabihin sa kanya ang totoo kahit na alam kong nahuhulog ka na sa kanya? Sabi mo, ang kailangan mo lang ang permisong pakasalan ako na ibibigay ng daddy at mommy mo kapalit ng bata, at ilihim na ito ay anak mo sa isang hampas lupang tulad ng babaeng iyon. Isa na naman sampal ang natamo niya galing sa akin, napaupo ito at umiiyak na hinawakan ang namumula nitong pisngi habang umiiyak. Don't call her that way. She has worth than you. Marahas ko itong binitawan at tumalikod ako sa kanya. Baka talagang mapatay ko ito sa sobrang galit ko. But believe me, I'm trying my best to stop myself. I know, hindi ito gusto ni Felipa. Napatiimbagang ako ng malamang nakayakap na ito sa aking bewang. Sorry, honey. Ginawa ko lang yun dahil natakot lang ako. Natakot ako na baka hindi mo tuparin ang pangako mo na papakasalan ako kapag ayos na ang lahat. Natakot lang ako na baka, iwan mo ako dahil minahal mo na siya. Pero, hindi naman nangyari yun diba? You'll never love her diba? Sabi mo ako lang. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap nito sa akin at marahas siyang hinarap. Hinawakan ko ng mariin ang mga balikat nito dahilan para mapangiwi siya. Well, sorry. Do you see how mad I am right now? It's because I missed her. I missed my family, and they left me because of you. You, are you kidding me? Sinasabi mo bang? Oo, mahal ko siya. I love her. You hear me? I love her. I love my family that have. Apollo, tumalim ang tingin nito sa akin. Panipi. We need to stop this. Hindi mo magagawa sa akin ito. Pero nagawa ko na, now, get out at wag ka nang magpapakita sa akin, kung alam mo lang, kung gaano kita gustong patayin ngayon.
Pasalamat ka dahil kahit sa isip ko, nangingibabaw pa rin ang gustong mangyari ni Felipa. Ang wag kang saktan, kasi alam mo, hindi siya yung tipo bang tao na maninakit ng iba para lang sa sarili niyang interes. Apollo, please, I said get out. Kita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero, hindi ako na-guilty o nakaramdam ng awa dahil alam kong mas malala pa ang mga naranasan noon ni Felipa sa mga kamay ko. Marahas itong kumawala sa akin at binigyan ako ng kambal na sampal. Masakit yun ah. Langya ka Apollo, makakarating ito kila tita. The hell I care. You know what? Can you just get out in my house and never show your face again? She's getting into my nerves. Kung di lang kasalanan ang pumatay, kanina pa siya naliligo ng sarili niyang dugo. Pero bago siya tuluyang umalis ay nagawa pa ako nitong pagbantaan. Tandaan mo ang araw na ito. Pagsisisihan mo ang mga ginawa mo. Thank God, umalis na. Nadala ako ng init ng ulo. Pumasok na naman si Felipa sa isip ko. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Anong ginawa ng mag-ina ko sa mga oras na ito? Did they miss me? Pero may senaryo na biglang pumasok sa isip ko na ikinainis ko. Si Felipa, at ang anak namin, tuwang-tuwa silang nakikipaglaro sa bastos na iyon. That jerk, kinuha niya sa akin si Felipa at ang anak ko, pero hindi ako papayag na maging ganito na lamang ang lahat. I never let him. I will do